Ang akala kong regalo mula sa sarili kong anak ay pala ang hatol niya sa akin. Isang tunay na kawalan ng utang na loob. Ang kahihiyan, ang sakit, halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang kanilang ilaw ng tahanan. Tahimik na nagsasakripisyo, nag-aalaga sa mga apo, lahat para sa kanila. Pero para sa kanila, ako ay isang hadlang na lang. Isang bagay na kailangang alisin. Inakala nilang madali lang akong mawawala. Ngunit hindi nila alam, ang aking pagkaligtas ang magiging alas ko laban sa kanila. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Kung naranasan mo nang ituring na parang dayuhan sa sarili mong tahanan, i-like at share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan ninyo ako. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tanong ay kayang magpatigil ng tibok ng puso ko. Isang tanong na nagmula mismo sa bibig ng aking anak. Hindi ko inasahan na ang desperadong tono niya, ang panginginig sa kanyang boses, at ang katahimikang sumunod doon, ang magiging tunog na babago sa buhay ko magpakailanman. Nagsimula ang lahat sa isang regalo. Isang araw bago ang tawag na iyon. Ang aking kaawan. Nakatanggap ako ng isang kahon ng tsokolete. Pero hindi ito ordinaryong tsokolate. Ito ay kakaiba. Ang kahon ay napakaganda. Nakabalot sa makintab na gintong papel. At may isang malapad na laso na kulay maroon. Napaka-elegante. Sa unang tingin, akalain mong regalo ito para sa isang engagement. O kaya ay isang mamahaling handog mula sa isang manliligaw. Hindi isang simpleng regalo para sa kaarawan ng isang ina. Lalo na kung galing ito sa anak kong si Paolo. Si Paolo, ang anak kong iyon. Bihira siyang magregalo. At kapag nagbigay man siya, parang napipilitan lang. Parang ginagawa niya lang para masabing may naibigay siya. Para matapos na ang obligasyon. Ang mga regalo niya noon ay laging simple. Isang bulaklak, isang maliit na cake. Mga bagay na madaling bilhin at hindi pinag-isipan. Pero ang kahon na ito, iba. Ibang-iba. Ramdam mo na pinag-isipan. Perpekto ang pagkakaayos. Halos masyadong inihanda. May kung anong kumirot sa dibdib ko nang makita ko ito. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pero, sino ba naman ako para questionin ang isang magandang regalo mula sa sarili kong anak? Hindi ba? Baka naman nagbabago na siya, sabi ko sa sarili ko. Kaya naman, sa aking katangahan, ipinatong ko lang ito sa ibabaw ng aming maliit na mesa sa sala. Hinaplos ko ang makinis na papel, at ngumiti. Hindi ko ito binuksan agad. Naisip kong hintayin ang tamang pagkakataon. Kinagabihan, dumating ang aking mga apo, kasama ang kanilang ina, ang asawa ni Paolo. Ang dalawa kong anghel. Ang ingay at sigla nila ang laging nagbibigay buhay sa tahanang ito. Wow, Lola! Ano po yan? Sigaw ng bunso kong apo. Sabay turo sa kumikinang na kahon. Ang mga mata nila ay nanlaki sa tuwa. Mas na-excite pa sila kaysa sa akin. Regalo yan para kay Lola, galing kay daddy ninyo. Sabi ko, habang kinakarga ang bunso. Buksan na po natin, Lola. Please. Mukhang masarap, pagmamakaawa naman ng panganay. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mukha. At bilang isang lola, alam ninyo naman, mahirap tanggihan ang mga apo. Ang kanilang kaligayahan ay kaligayahan ko na rin. Tumawa ako. Oh, sige na nga. Pero para sa inyo na lang ito. Alam ko namang mas mahilig kayo sa tsokolete kaysa kay Lola. Ang kanilang mga ngiti, abot hanggang tenga. Sila na mismo ang maingat na nagtanggal ng laso at nagbukas ng kahon. At sa loob, ang mga tsokolete ay parang mga alahas na nakahilera. Kumuha agad sila ng tig-isa, at maging ang manugang ko ay kumuha rin. Masaya akong pinanood sila. Sa sandaling iyon, ang maliit na pagdududa na naramdaman ko kanina ay tuluyan nang nawala. Napalitan ito ng init sa aking puso. Pero kinabukasan, doon nagsimula ang lahat. Tumunog ang aking telepono. Si Paolo. Hello, nak. Masaya kong bati. Oh, Nay, kumusta? Ang boses niya, ninenerbiyos. Pilit na pinapasigla. Pero ramdam ko ang panginginig. Parang ilang oras siyang nagsanay sa salamin, para lang masabi ang mga salitang iyon. Mabuti naman ako, anak. Ikaw. Okay lang po, mabilis niyang sagot. Tapos, huminga siya ng malalim. Nay, nagustuhan niyo po ba yung mga tsokolate? Ito na. Ang tanong na iyon. Napangiti ako habang naalala ko ang mga apo ko. Ah, anak, salamat ha. Pero alam mo ba, ibinigay ko sa asawa mo at sa mga bata. Tuwang-tuwa sila. Alam mo namang mahilig sila sa matamis. Pagkatapos kong sabihin yon, nagkaroon ng katahimikan.
Isang katahimikang nakakabingi. Napakalalim. Akala ko nga ay naputol na ang linya. Paolo, anak, andiyan ka pa ba? Narinig ko ang isang mahinang tunog, isang paglunok, at pagkatapos, isang bulong. Nay! Oh! Anong ginawa niyo? Ang tanong niya ay tila isang pakiusap. Puno ng takot. Iyon nga, anak. Kalmado ko pa ring sagot. Hindi ko pa maintindihan. Ibinahagi ko sa kanila. Bakit? At doon siya sumabog. Anong ginawa, M? Ang sigaw na iyon ay hindi galit. Hindi pagkadismaya. Ito ay purong takot. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa. Para akong sinuntok sa dibdib. Napahawak ako sa telepono ng mahigpit. Sabihin yung nagbibiro lang kayo. Nay, patuloy niya sa pagsigaw. Basag na ang boses. Sabihin yung hindi nyo ibinigay sa kanila. Please. Hindi ko siya kailanman narinig na magsalita ng ganito sa buong buhay ko. Ang anak ko, na palaging kalmado at kontrolado, ay para ng isang hayop na nasukol. Anak, bakit ka nagkakaganyan? Halos pabulong kong tanong. Nagsimula ng manginig ang aking mga kamay. Isang daing ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog ng matinding paghihirap. Hindi para sa kanila yon. Hindi para sa kanila. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ko. Hindi para sa kanila. Kung ganoon, para kanino? Bago pa ako makapagtanong, ibinaba na niya ang tawag. Naiwan akong nakatayo doon. Tulala. Nanginginig. Ang katahimikan sa aking bahay ay biglang naging nakakatakot. At sa unang pagkakataon, may isang napaka-imposibleng tanong na pumasok sa isip ko. Isang tanong na napakadilim, na halos hindi ko kayang isipin. Paano kung ang mga tsokoleteng iyon ay hindi talaga isang regalo? Pagkababa niya ng telepono, naiwan akong nakatulala. Nanginginig. Ang mga sigaw ng sarili kong anak. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Anong ginawa, M? Sabihin niyong hindi niyo ibinigay sa kanila. Ang kanyang takot, ang kanyang pagkasindak, ramdam na ramdam ko pa rin. Para itong isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. Bakit? Bakit siya nagkaganon? Ano ang mayroon sa mga tsokoleteng iyon? Dahan-dahan, halos hindi ko maramdaman ang sarili kong mga binti. Naglakad ako pabalik sa sala. Patungo sa mesa kung saan naroon ang naiwang ebidensya. Ang magandang gintong papel na pambalot. Pero ngayon, hindi na ito maganda sa aking paningin. Lukot-lukot na ito, dahil sa maliliit at masasayang kamay ng aking mga apo. Ang eleganteng laso na kulay maroon ay nakakalat na lang sa isang tabi. Ang dating perpektong regalo, ngayon ay parang isang basurang naglalaman ng isang madilim na sikreto. Tinitigan ko ito. Tinitigan ko ang lahat sa isang bagong pananaw. Ang perpektong pagkakatali ng laso kanina, ngayon, parang isang bitag. Ang sobrang eleganteng papel, ngayon, parang isang panlilinlang. At ang sulat kamay na etiketa, para sa pinakamabuting nanay. Enjoy your day. Ang mga salita ay tila nanunuya sa akin. Masyadong matamis. Masyadong perpekto. Masyadong malayo sa anak na kilala ko. Marahan kong kinuha ang papel na pambalot. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Dahan-dahan kong sinuri ang bawat sulok nito. Naghahanap ng kahit anong kasagutan. Kahit anong pahiwatig. At doon ko nakita. Isang maliit na detalye na hindi ko napansin kahapon. Sa sobrang tuwa ko siguro. Isang sulok ng puting etiketa ay bahagyang nakaangat. Tila hindi naidikit ng maayos o sinadyang iwanang ganoon. Dahil sa kuryusidad at sa kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Dahan-dahan kong itinaas ang nakaangat na bahaging iyon. At sa ilalim nito, may isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Isang numero. Isang maliit na numerong isinulat kamay. Halos hindi na mapansin sa liit. 27.8 mg. 27.8 mg. Ano ito? Hindi ito presyo. Impossible. Hindi rin ito isang code. Para saan? Ang mg, milligrams. Tama. Isang unit ng sukat. Isang sukat para sa timbang. Isang dami. Isang panginginig ang biglang gumapang sa aking buong likuran, habang hawak-hawak ko ang kapirasong papel na iyon. Isang malamig na takot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Ano ang ibig sabihin ng numerong ito? Anong sangkap ang sinusukat ng ganito kaliit? At itinatago pa sa ilalim ng isang etiketa. Bago ko pa masagot ang sarili kong mga tanong, biglang tumunog muli ang aking telepono. Sa gulat, halos mabitawan ko ito. Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis. Akala ko si Paolo ulit. Pero hindi. Ang pangalan ng aking manugang ang lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago sumagot.
Hello, anak. Ang narinig ko mula sa kabilang linya ay hindi isang simpleng pagbati. Ito ay isang hikbi. Isang desperadong iyak. Ang sabi niya, Nay, tulong po. Ang mga bata, nagsusuka po sila. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Ang mga salita niya ay parang isang matulis na kutsilyo na itinarak sa aking dibdib. Ang telepono ay halos madulas sa aking kamay. Ano? Nagsusuka? Kailan pa? Mga kalahating oras na po. Nay, akala ko po nung una ay dahil lang sa marami silang nakain. Akala ko po virus lang, pero hindi po. Sunod-sunod po ang pagsusuka nila, at ngayon, namumutla na sila. Nanlalamig. Ang kanyang boses ay basag na sa pagiyak at pag-aalala. Sinabi niyang papunta na sila sa ospital. Na huwag daw akong mag-alala. Na baka sa tanghalian lang daw nila iyon. Pero ako, hindi na ako nakikinig sa mga huling sinabi niya. Ang isip ko ay lumilipad. Nanikip ang dibdib ko na parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Tumingin ako sa aking mga kamay. Pagkababa ko ng tawag ng aking manugang, ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang mundo sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumuho. Para bang lahat ng piraso ng isang napakasamang palaisipan ay bigla na lang nagkabit-kabit sa aking isipan. Ang mga apo kong may sakit. Ang pagkasindak sa boses ni Paolo. Ang numerong nakatago sa ilalim ng etiketa. Ang sobrang eleganteng regalo. Isang kutob. Isang napakadilim na kutob ang gumapang sa aking sikmura. Pero kahit na ganoon, ang isip ko ay pilit pa ring lumalaban. Pilit na tumatanggi na tanggapin ang isang katotohanang alam na ng puso ko. Hindi maaari. Impossible. Kinuha ko ang aking bag. Halos hindi ko na maramdaman ang aking mga binti, habang nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hindi ako maaaring manatili lang doon. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang tanging magagawa ko ay ang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Ang biyahe papunta doon ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang mga ilaw trapiko, ang mga kalye, ang mga sasakyan, lahat ay naghahalo-halo sa aking isipan. Ang tanging malinaw lang ay ang pangangailangan na makarating agad. Ang mga bata, ang aking mga apo, ang aking maliliit na anghel, ang tanging mga nilalang sa aking buhay na walang ibang hiningi sa akin kundi pagmamahal. Pagdating ko sa ospital, nakita ko agad ang aking manugang. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng emergency room. Namumula ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang makita niya ako, bigla siyang tumayo at tumakbo papalapit sa akin. Nay, higbi niya habang niyayakap ako. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanila. Okay lang po sila kanina, tapos bigla na lang silang nagsuka at nahilo. Nanlamig sila na parang yelo. Nay, niyakap ko siya pabalik. Pero ang katawan ko ay naninigas. Anong sabi ng mga doktor? Tanong ko. Isang matinding pagkalason daw po. Sagot niya. Basag ang boses. Pero hindi pa po nila alam kung saan galing. Gumagawa pa sila ng mga pagsusuri. Ang puso ko ay kumabog ng napakalakas na tila gusto nitong basagin ang aking mga tadyang. Ikaw, kamusta ka? Tanong ko sa kanya. Lumingon siya at lumunok. Ako po, nagsuka rin. Pero 1 o 2 beses lang. Akala ko po dahil lang sa stress. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Siya rin. Kumain din siya. Siya rin ay nasa panganib, at hindi niya ito alam. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas mula sa pinto ng pediatric area. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit propesyonal. Pamilya po ng mga batang Alvarado. Sabay kaming tumakbo palapit sa kanya. Matatag na po ang kalagayan nila, sabi ng doktor. Naging malakas ang reaksyon ng kanilang katawan, pero naagapan natin. Kailangan pa silang obserbahan, pero sa ngayon, ligtas na sila sa panganib. Napahagulgol ang aking manugang sa narinig. Ako rin, naiyak. Ngunit sa loob-loob ko, isang bahagi sa akin ang nagpapasalamat sa milagrong iyon. At isa namang bahagi ang lalo pang lumubog sa takot. Dahil kung ligtas na sila, ibig sabihin, totoo nga. Mayroon ngang laman ang mga tsokolete. Doktor, mahina kong sabi. Anong klase po ng paggalason ito? Nag-atubili siya ng bahagya. Hindi pa po namin matukoy ng eksakto. Ngunit ang nakita namin sa mga paunang pagsusuri ay bakas ng isang hindi pangkaraniwang sangkap. Hindi po ito dahil sa panis na pagkain. Ito po ay idinagdag. Idinagdag. Ang salitang iyon ay parang isang balang tumagos sa aking kaluluwa. Nagpatuloy ang doktor. Ang mga sintomas ay tugma sa ilang uri ng alkaloids o mga sangkap na katulad ng ilang pestisidyo. Ngunit nasa isang napaka-espesipikong dami. Huminga siya ng malalim.
27.8 milligrams. Ang numero. Ang lihim na numero. Muli itong bumalik sa aking isipan na parang isang malakas na sampal. Madali po bang makuha ang sangkap na iyon? Tanong ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Umiling ng mariin ang doktor. Hindi. Lalo na sa ganitong konsentrasyon. O sa isang anyo na maaring isama sa pagkain nang hindi nag-iwan ng kakaibang lasa. Kung sino man po ang naghalo nito, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Napahawak sa bibig ang aking manugang sa sobrang takot. Ako naman, naramdaman kong unti-unting sumisikip ang mga pader ng ospital sa paligid ko. Makalipas ang isang oras, habang binabantayan ko ang aking natutulog na mga apo, isang nurse ang lumapit sa akin. Ginang Elena, sabi niya, pinapatawag po kayo ng head ng laboratory. May gusto raw po siyang ipakita sa inyo. Lalo akong kinabahan. Sumunod ako sa nurse papunta sa isang maliit na silid sa laboratorio. Isang payat na lalaki na nakasuot ng puting Amerikana ang naghihintay sa akin. Kayo po ba ang lola ng mga bata? Tanong niya. Tumango ako. Mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo, sabi niya, habang inilalabas ang isang maliit na transparent na plastic bag. Sa loob, may isang napakaliit na piraso ng metal. Natagpuan po namin ito sa loob ng isa sa mga tsokolete, paliwanag niya. Napakaliit, na maaring mapagkamalang kahit ano, kung hindi namin ginawa ang isang kumpletong pagsusuri. Kinuha niya ito gamit ang isang tiyani. Ito po ay bahagi ng isang microtubule. Ginagamit po ito para maglipat ng mga likido sa napakaliit na dami. May isang taong naginiksyon ng lason sa mga tsokolete, tinakpan ang mga butas, at naiwan ang kapirasong ito. Marahil ay dahil sa kapabayaan. Nanlamig ang aking sikmura. Alam niyo po ba kung saan ito nanggaling? Tumingin siya sa akin ng may kaseryosohan. Ang ganitong uri ng microtubule ay ginagamit sa mga pharmaceutical laboratory o sa mga research center. Hindi po ito isang kagamitan sa bahay. Natahimik ako, ngunit may idinugtong pa siya. At may isa pa pong bagay na mas nakakabahala. Inilabas niya ang isang kahon ng tsokolete na kamukhang-kamukha ng natanggap ko. Nagsagawa po kami ng mabilisang paghahanap gamit ang production code, sabi niya. Ang tatakpo na ito ng artisanal na tsokolete ay itinigil na ang produksyon 3 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang aking mga mata. Pero ipinadala ito sa akin ng anak ko 2 araw lang ang nakalipas. Dahan-dahang tumango ang tekniko. Eksakto. Ang kahon ay lumana. Ang disenyo ay tumutugma sa isang limitadong edisyon na hindi na ginagawa. May isang taong nag-ingat sa balot na ito sa loob ng maraming taon. O sinadya niya itong hanapin sa labas ng merkado. Isang malamig na pawis ang tumulo sa aking likuran. Bakit gagawin ng isang tao ang ganoon? Tumingin siya sa akin ng may pag-iingat. Dahil ang isang kahon na tulad nito ay hindi paghihinalaan. Ito ay isang perpektong regalo. Elegante. Luma. Espesyal. Walang sinuman ang mag-aakala na ito ay minanipula. Nahilo ako. Hindi lang pala basta nagpadala ng tsokolete ang anak ko. May isang taong naghanda ng regalong iyon. Isang paghahanda na may kalkulasyon na nakapagpanginig sa akin sa takot. Ginang, sabi ng tekniko, hindi po ito isang biglang desisyon. Ito po ay isang plano. Isang plano. Isang pinag-isipang plano. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. At ako pala ay nasa ibabaw lamang ng lahat ng ito. Pagkalabas ko mula sa laboratorio, ang aking mga tuhod ay tila naging halaya. Bumalik sa aking isipan ang mga sinabi ng tekniko. Isang microtubule mula sa isang laboratorio. Isang kahon na 3 taon nang hindi ginagawa. Ito po ay isang plano. Isang plano. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa aking isipan. Isang plano. Isang plano para saan? Kailangan kong sumandal sa malamig na pader ng pasilyo para hindi ako matumba. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Ang aking anak, ang sarili kong anak, nagplano siya. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang bagay na pinag-isipan. Kinakalkula. Inihanda. Ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi maipaliwanag. Para itong isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan. Mas masakit pa kaysa sa kung anong lason na nasa mga tsokoleteng iyon. Nakita ko ng aking manugang na naghihintay sa isang upuan sa pasilyo. Tumayo siya agad nang makita niya ang aking itsura. Namumutla. Nay, sabi niya, puno ng pag-aalala. Nay, anong nangyari? May iba pa po ba silang sinabi? Umiling ako. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako ay hirap na hirap tanggapin? Wala, anak,
pagsisinungaling ko? Wala pa. Sinasabi lang nila na patuloy pa ang investigasyon. Pero ang mga mata ko, sigurado akong sinasabi nito ang ibang kwento. Ngumiti siya ng pilit, pero kitang-kita ko rin ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata. Siege po, Nay, magpahinga muna kayo. Ako na pong bahala dito. Umupo siyang muli at kinuha ang kanyang bag. May hinahanap siya sa loob. Hinahanap ko lang po yung health card ng mga bata, sabi niya, habang patuloy na naghahalungkat. Inilagay ko lang yon dito kanina. Nanonood lang ako sa kanya, habang ang isip ko ay nasa ibang lugar. Ang aking isipan ay naglalakbay pabalik sa mga nakaraang taon. Hinahanap ko ang mga senyales. Ang mga pahiwatig na hindi ko nakita. Kailan nagsimula ito? Kailan naging ganito ang aking anak? O baka naman, palagi na siyang ganito. At ako lang ang nagbubulag-bulagan. Biglang natigilan ang aking manugang sa kanyang paghahanap. Nakita kong may kinuha siyang isang papel mula sa bulsa ng kanyang bag. Isang papel na tila hindi dapat nandoon. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mas maputla pa kaysa kanina. Nay, bulong niya. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit ako sa kanya. Anak, ano yan? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan, na may nanginginig na mga kamay. Iniabot niya sa akin ang papel. Kinuha ko ito. At sa sandaling iyon, ang mundo ko, ang buong mundo ko, ay tuluyan ng gumuho. Ang papel ay isang kopya ng isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang nagpanginig sa aking kaluluwa. Application Air Death Benefit Claim. Isang aplikasyon para sa benepisyo sa pagkamatay. At sa ilalim nito, sa linya para sa pangalan ng titular o insured, nakasulat ng malinaw, nakaprint, ang aking buong pangalan. Elena Alvarado. Ako. Ang hangin ay tuluyan nang nawala sa aking baga. Naramdaman kong umiikot ang aking paningin. Tiningnan ko ang iba pang mga detalye. Ang address, ang aking address. Ang petsa ng kapanganakan, ang aking kaarawan. At sa ibabang bahagi, sa linya para sa pirma ng aplikante, naroon ang pirma ng aking anak, Paolo Alvarado. At sa tabi nito, ang petsa. Ang petsa kung kailan ito isinumit. 3 linggo na ang nakalipas. 3 linggo. Hindi ito isang plano na ginawa kahapon. O noong 1 linggo. 3 linggo na siyang naghahanda. 3 linggo na niyang pinlano ang aking kamatayan. Bago pa man ang aking kaawan, bago pa man ang mga tsokolete, ang hatol sa akin ay nakasulat na pala sa isang piraso ng papel. Narinig ko ang isang mahinang hikbi. Ang aking manugang. Hindi ko po ito alam. Nay, sabi niya, basag na ang boses sa pag-iyak. Manhid na po ako sa mga pinagagawa niya. Pero hindi ko po akalain na abot siya sa ganito. Nakita ko lang po, yan sa drawer niya, kagabi habang hinahanap ko, yung resibo ng kuryente. Akala ko po, para sa insurance niya, hindi ko po binasa ng maayos. Inilagay ko lang sa bag ko para itanong sa kanya. Ngayon ko lang po, nakita ng malinaw. Hawak ko ang papel, ang patunay, ang pisikal na katibayan ng isang bagay na pilit pa ring tinatanggihan ng aking puso kanina. Ngayon, wala na akong pagdududa. Pinlano niya ang aking kamatayan. Walang anumang dahilan ang makakapagpaliwanag nito. Walang anumang pagdadahilan ang makakapagbabago sa katotohanan. Gusto niyang mawala ako. Para sa pera, ang benepisyo, ang insurance, ang mana. Tinitigan ko ang dokumento ng matagal. Para bang umaasa ako na magbabago ang mga letra. Para bang posible pang mabago ang ibig sabihin ng mga ito. Pero hindi. Ang mga ito ay tiyak. Hindi mapag-alinlanganan. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ang pirma niya, kundi ang petsa. 3 linggo. Pinag-isipan niya ito. Kinakalkula. Inihanda. Hindi ito isang biglang bugso ng damdamin. Hindi ito isang pagkakamali dahil sa galit. Ito ay ang malamig na katotohanan ng isang pinaglanuhang desisyon. Ang aking anak. Ang sarili kong dugo at laman. Gusto akong patayin. Naramdaman kong niyakap ako ng aking manugang. Pareho kaming umiiyak. Pareho kaming biktima ng lalaking minahal namin. Kung alam ko lang po, Nay, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kung alam ko lang po, hinding-hindi ko po hahayaang kainin ng mga bata ang mga tsokoleteng iyon. Niyakap ko siya pabalik. Hindi mo kasalanan, anak, sabi ko. Ikaw din ay biktima dito. At totoo yon. Minahal niya ang aking anak ng may lubos na pagtitiwala. At ang pagtitiwalang iyon ang naglagay sa kanyang pamilya sa isang panganib na tanging isang masamang pagkakataon lang ang nagligtas sa kanila.
Ang pagkain ng aking mga tsokolete. Hawak ko pa rin ang papel. Ang hatol na nakasulat. At sa sandaling iyon, alam ko na. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Kinabukasan, habang nagbabantay pa rin kami sa ospital, isang lalaking nakauniporme ang lumapit sa amin. Nagpakilala siya bilang si Detective Reyes. Mula sa Criminal Investigation Division. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas, na parang binabasa niya, hindi lang ang iyong sinasabi, kundi pati na rin ang iyong iniisip. Ginang Elena Alvarado. Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tumango ako. Kailangan ko po kayong makausap, sabi niya. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon ngayon. Pero may mga mahahalaga po kaming natuklasan sa aming investigasyon. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Investigasyon. Ang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit kasabay nito ay matinding kaba. Inilabas ko ang kopya ng application for death benefit. Ibinigay ko ito sa kanya. Kinuha niya ito at tiningnan. Wala akong nakitang pagkagulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ito. Pinaupo niya ako sa isang maliit na opisina sa loob ng ospital. Ang aking manugang ay naiwan sa labas para bantayan ang mga bata. Ginang Elena, pagsisimula niya. May dalawang bagay po kaming nakita na lalong nagpapabigat at nagpapagulo sa kasong ito. Huminga ako ng malalim. Sabihin niyo po, bulong ko, halos walang boses. Naglabas siya ng isang makapal na folder at ipinatong ito sa mesa. Una po, sabi niya habang binubuksan ang folder. Na-trace po namin ang pinagmulan ng delivery ng package. Ang anak niyo po, si Paolo, hindi niya ito binili sa kahit anong tindahan. Ito po ay binuo. May isang taong kumuha ng lumang kahon, naglagay ng mga mikrotubul, nagtimpla ng lason, at dinala ito sa isang maliit na courier service na hindi nang hihingi ng detalyadong pagkakakilanlan. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ngayon, wala na talagang paraan para itanggi pa. Siya, si Paolo. Pinlano niya ito. Ginawa niya ito. Pero biglang umiling si Detective Reyes. Hindi po ganoon kabilis, Ginang Elena, sabi niya. Sangkot po ang anak ninyo. Pero, hindi po siya nag-iisa. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano? Hindi nag-iisa. Ano pong ibig niyong sabihin? Naglabas ang detective ng isa pang papel mula sa folder. Isang litrato. Isang still image mula sa isang security camera. Itinuro niya ito sa akin. Mayroon po kaming kuha mula sa CCTV ng courier service noong araw na ipinadala ang package. Paliwanag niya. Narito po ang anak ninyo, si Paolo. Nakita ko siya. Nakatayo sa isang sulok. Nakayuko. Tila hindi mapakali. Pero hindi po siya ang nag-abot ng kahon sa empleyado. Hindi po siya ang nakipag-usap. Tumingin po kayo. Itinuro niya ang isa pang tao sa larawan. Isang lalaking nakatalikod ng bahagya. Pero malinaw na kasama ni Paolo. Ang lalaking ito ang may hawak ng kahon. Ang lalaking ito ang kumakausap sa staff. Siya ang kumikilos, habang si Paolo ay nakatingin lang sa ibang direksyon, na parang sumusunod lang sa utos. Ang lalaking ito po, sabi ng detective, ang tila nangunguna sa lahat. Hindi lang po siya basta kasama. Napatitig ako sa lalaki sa larawan. May kung anong pamilyar sa kanyang tindig, sa kanyang damit. Sino siya? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Detective Reyes. Para bang tinitimbang niya ang bawat salita. Para bang alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay wawasak sa akin. Naniniwala po kami, sabi niya, na siya ay isang taong malapit sa inyo. Malapit sa akin. Sino? Po. Isang taong alam ang inyong routine, ang inyong address, ang petsa ng inyong kaarawan. Isang taong naging bahagi ng inyong buhay sa mga nakalipas na taon. Isang taong hindi iba sa inyong pamilya. Isang panginginig ang gumapang sa aking likuran. Inilipat ng detective ang isa pang litrato na nakaharap na sa akin. Isang mas malinaw na kuha. Nang tumigil ang litrato sa ibabaw ng mesa, ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Isang mukhang kilalang-kilala ko. Isang mukhang hindi ko kailanman inakala na makikita ko sa ganitong sitwasyon. Isang mukhang naging bahagi ng aking pamilya. Isang mukhang ngumingiti sa akin tuwing Pasko at Bagong Taon. Isang mukhang pinagkakatiwalaan ko. Ang asawa ng aking anak na babae. Ang aking manugang. Siya, bulong ko. Puno ng panginginig at pagtanggi. Si Marco. Tumango si Detective Reyes. Ginang Elena. Siya po. Ang inyong manugang. Hindi po namin sinasabing siya ay may kasalanan. Paglilinaw agad ng detective. Ngunit ang ibig sabihin po nito ay nahawakan niya ang package
sa isang punto. Marahil ay hindi niya alam kung ano ang laman nito. Marahil, ginamit lang nila siya nang hindi niya namamalayan. Gusto kong maniwala. Diyos ko, gusto kong maniwala sa sinabi niya. Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. At ang pagdududa ay isang lason. Isang lason na kumakalat ng kasing bilis ng anumang kemikal. Isang napakasamang isipin ang biglang pumasok sa aking ulo. Ang aking anak na babae, minanipula lang ba siya? O, bahagi rin siya ng plano? Bago ko pa maproseso ang lahat, nag-vibrate ang aking sariling telepono. Pagdingin ko sa screen, ang pangalan niya, si Isabel. Sinagot ko ito, nanginginig ang mga kamay. Nay, sabi niya mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nagmamadali, puno ng takot. Nay, kailangan kitang makita. Agad. Natatakot po ako. Ang puso ko ay kumabog ng mas mabilis. Anak, anong nangyari? Narinig ko ang kanyang mga hikbi. Si Marco po, Nay, may mga nakita po ako. Mga bagay na nakakatakot. Kailangan ko pong makausap kayo. Nasa bahay po ako. Pumunta po kayo. Nay, parang awan niyo na. Ang kanyang boses ay hindi tunog umaarte. Ito ay tunog ng isang taong wasak. Sirang-sira. Sinabi kong pupunta ako, at ibinaba ko ang tawag. Tumingin sa akin si Detective Reyes nang may pag-iingat. Huwag po kayong pumuntang mag-isa. Sasama po kami. Tumango ako. Wala na akong lakas para makipagtalo. Ang daan papunta sa bahay ng aking anak na babae ay tahimik. Puno ng tensyon. Puno ng isang masamang kutob na kumakapit sa aking dibdib. Pagdating namin doon, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok ako. Tinawag ko siya. Isabel, anak, nasaan ka? Narinig ko ang kanyang boses mula sa sala. Dito po, Nay. Tumakbo siya papalapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nay, bulong niya. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Pero nakita ko po ito. Inabot niya sa akin ang isang gusot na sobre. At sa loob, ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat. Niyakap ko ang aking anak na si Isabel. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Mahigpit ang kanyang pagkakayakap sa akin, na parang isang batang maliit na natatakot at naghahanap ng kanlungan. Anak, ano ito? Tanong ko habang hawak-hawak ang gusot na sobrang iniabot niya. Hindi ko po alam. Nay, hikbi niya. Nakita ko lang po, yan sa ilalim ng mga gamit niya sa opisina. May hinahanap lang po sana akong dokumento. Tapos nakita ko yan. Binuksan ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa loob, may mga papel. Mga bank statement. Mga listahan ng ari-arian. At isang folder na may nakasulat na pamagat. Patrimonial Reorganization Plan. Alvarado Case. Plano para sa muling pagsasaayos ng ari-arian. Kaso ng Alvarado. Binuksan ko ang mga dokumento. Puno ng takot. Ang aking nakita, ang nag-iwan sa akin na walang salita. Isang seye ng mga financial movements. Mga tala. Mga kalkulasyon. Lahat ay may kinalaman sa mga account na nakapangalan sa akin. Ang aking bahay. Ang aking mga gamit. Maging ang aking mga gastusin sa gamot. Lahat ay kinakalkula para mailipat o maibenta. Pagkatapos ng pagkamatay ng titular. Ang titular. Ako iyon. Napahagulgol ang aking anak. Nay, wala po akong alam dito, sabi niya. Nakatago po yan sa isang folder kasama ng mga kontrata ko. Hindi ko po alam na pinaplano nila ito. Niyakap ko siya ng buong lakas na natitira sa akin. SLA, anak, hindi mo kasalanan. Pero minamanipula niya po ako. Nay, patuloy niya sa pag-iyak. Tinitingnan niya ang telepono ko. Sinasabi niya kung sino ang pwede kong kausapin at kung sino ang hindi. Akala ko po kontrol lang. Hindi ito. Si Detective Reyes, na tahimik na nagmamasid sa isang sulok, ay marahang lumapit. Nasaan po ang asawa ninyo ngayon? Tanong niya kay Isabel. Umiling ang aking anak. Hindi ko po alam. Umalis siya kaninang umaga. Sabi niya, may mga kailangan lang daw siyang ayusin. Nagpalitan ng isang seryosong tingin si Detective Reyes at ang kasama niyang opisyal. Kailangan po naming suriin ang bahay. At doon, may sinabi ang aking anak na nagpatigil sa lahat. Sandali po, sabi niya. May isa pa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at binuksan ang drawer ng isang maliit na mesa. Kinuha niya ang isang maliit na susi. Ang susing ito, sabi niya, walang binubuksan na kahit ano dito sa bahay. At itinatago niya ito ng napakahusay. Naniniwala po ako na para ito sa isang lugar kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang bagay. Kinuha ni Detective Reyes ang susi.
Sinuri niya ito. At biglang nanigas ang kanyang mukha. Alam ko na kung saan galing ito, sabi niya. Isa itong susi para sa isang safety deposit box. Tumingin siya ng diretso sa akin. At kung ang inyong manugang ay may mga dokumento doon, malaki ang posibilidad na ang inyong anak ay mayroon din. Isang napakalaking panginginig ang gumapang sa aking buong katawan. Kailangan kong sumandal sa sofa. Doon, bulong ko. Doon nakatago ang huling piraso ng plano. Tumango si Detective Reyes. Opo, Ginang Elena. Ang kahon na iyon ang maaring maglaman ng huling ebidensya. O, isang bagay na mas malala pa. Ang patunay na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang sikretong hindi ninyo alam na mayroon kayo. Ang bangko, isang modernong gusali na gawa sa salamin. Nakahingi si Detective Reyes ng isang agarang search warrant para buksan ang kahon. Dahil sa kaso ng pagkalason at sa lahat ng ebidensya, mabilis itong inaprubahan ng hukom. Habang naghihintay kami, ang puso ko ay kumakabog na parang gustong tumakas. Pumasok kami sa isang malamig na silid sa ilalim ng bangko. Ang mga safety deposit bots ay nakahanay na parang mga patayong libingan. Isinuksok ni Detective Reyes ang susi. Isang mahinang tunog ng pag-click. Nagbigil ako ng hininga. Inilabas niya ang isang parihabang kahon na gawa sa metal. Ipinatong niya ito sa mesa. At binuksan niya ito. Sabay-sabay kaming yumuko para tingnan ang laman. At ang aking nakita, ang nagpanginig sa aking kaluluwa. Ang unang laman ay mga litrato. 12 Siguro ay higit pa sa 100. Mga litrato ko. Mga litratong kinunan ng palihim. Ako, napapasok sa supermarket. Ako, na naglalakad papunta sa aking physical therapy. Ako, na nagdidilig ng aking mga halaman. Ako, na nakikipag-usap sa aking mga kapitbahay. Ako, na natutulog sa aking terasa. Mga litratong kinunan mula sa malayo. Mula sa mga tagong angulo. Mga litrato kung saan hindi ko alam na ako ay inoobserbahan. Minamanmanan. Napahawak ako sa aking bibig. Napahigbi ang aking anak. Sa ilalim ng mga litrato, may mga dokumento. Mga mapa. Mga schedule. Mga kalendaryo kung saan minarkahan ang mga araw na mayroon akong mga appointment. Para kong tinitingnan ang sarili kong buhay na ginawang isang police file. At doon, nakita namin, isang dilaw na sobre. Sa labas, nakasulat kamay, Plan B, kung makaligtas si Elena. Naramdaman kong umikot ang mundo. Binuksan ni Detective Reyes ang sobre ng may pag-iingat. Sa loob, may isang papel na nakatupi ng 4 na beses. Binuklat niya ito. Binasa ko ang pamagat, at halos himatayin ako. Pamamaraan para sa legal na pagdedeklara ng kawalan ng kakayahan ng titular. Isang plano. Isang plano para ideklara akong wala sa tamang pag-iisip. Para ipasok ako sa isang institusyon. At para kunin ang kabuuang kontrol sa aking mga ari-arian. Naisip na pala nila. Naisip na nila ang posibilidad na mabigo ang paglason. At kung mabigo ito, mayroon silang plano para wasakin ako nang hindi ako pinapatay. Napahawak ako sa mesa para hindi ako matumba. Pero mayroon pang natitira sa kahon. Isang itim na kwaderno. Binuksan ito ni Detective Reyes. At nagbago ang kanyang ekspresyon. Ipinakita niya ito sa akin. Isang kwadernong puno ng mga lihim na tala. Mga petsa. Mga pangalan. Mga halaga. At isang pamagat sa unang pahina. MA plus RG Strategic Partnership. MA. Ang aking manugang, si Marco. RG. Ang aking anak. Sila ay formal na magkasosyo sa isang plano. Sa isang sabwatan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang sumira sa akin. Layunin, agarang pagmana. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isa pang sobre. Mas maliit. Binuksan ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Isang sulat. Mula sa sulat kamay ng aking anak. Ang unang linya ay nagsasabing, Nay, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pumalpak ang lahat. Napigil ko ang aking paghinga. Gusto kong malaman mo na hindi ito personal. Kailangan lang. Nabuhay mo na ang buhay mo. Kami ay nagsisimula pa lang. Hindi makatarungan na maghintay kami ng ilang dekada para sa mana. Hindi ito praktikal. Hindi ito mahusay. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng pamilya. Ang sulat ay nahulog mula sa aking mga kamay. Pero sa dulo ng sulat, may isa pang pangungusap. Isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. ES, kung may mangyaring mali, nakahanda na ang mga hakbang para sa Plan C. Plan C, bulong ko. Tumingin sa akin si Detective Reyes nang may malamig na kaseryosohan. Opo. At ngayon, kailangan nating alamin kung ano ang Plan C. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw
na maghahanda ako ng isang patibong para sa sarili kong anak. Pero habang hawak-hawak ko ang sulat na iyon, ang sulat kung saan ipinapaliwanag niya nang may nakakakilabot na kalamigan kung bakit ako dapat mamatay, alam kong wala ng ibang paraan. Hindi na ako isang inang sumusubok na umunawa. Isa na akong babaeng ipinagtatanggol ang kanyang buhay. At hindi ako magpapatalo. Si Detective Reyes ang naglano ng lahat ng may kahusayan. Pupunta siya sa inyo, sabi niya. Alam na niyang nasa ospital ang mga bata. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ng mga doktor. Gusto niyang siguraduhin na hindi nila natuklasan kung ano ang laman ng mga tsokolete. Tapos, tumingin siya sa aking mga mata. Pero higit sa lahat, dagdag niya, pupunta siya para alamin kung may hinala na kayo. At may hinala na ako. At kailangan niyang maniwala na wala. Iyon ang aming kalamangan. Bumalik ako sa aking bahay, kasama ang 2 pulis na nakasibilyan. Naglagay si Detective Reyes ng mga maliliit na kamera sa sala, sa kusina, at sa pasilyo. Ang aking anak na babae, si Isabel, na nanginginig pa rin dahil sa pagkakanulo ng kanyang asawa, ay nagpasyang manatili sa aking tabi. Ayokong mapag-isa, Nay, sabi niya. Ayoko rin siyang iwan. Gabi na nang may marinig kaming mga yabag sa labas. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa aming paghinga. Nay, narinig namin ang boses ng aking anak mula sa labas. Kailangan po nating mag-usap. Ang puso ko ay kumabog sa aking dibdib. Tumango si Detective Reyes mula sa kanyang pinagtataguan. Senyales na buksan ko na ang pinto. Huminga ako ng malalim. Pinihit ko ang susi. Binuksan ko ang pinto. At naroon siya. Ang aking anak. Si Paolo. Ang aking munting bata. Ngunit, hindi na siya ang aking munting bata. May kung anong iba sa kanyang mga mata. Isang halo ng pagmamadali, inis, at isang takot na pilit niyang itinatago. Pasok, sabi ko sa isang matatag na boses. Pumasok siya. Mabilis na inililibot ang kanyang tingin sa paligid. Nasaan siya? Tanong niya. Nasaan ang asawa ko? Nasa ospital, sagot ko. Gumagaling na ang mga bata. Sabi ng doktor, pagkalason daw. Pero iniimbestigahan pa nila ang sanhi. Nakita kong nanigas ang kanyang mga labi. Isang kaba ang gumuhit sa kanyang panga. Makinig ka, Nay, sabi niya, habang lumalapit sa akin. Wala akong kinalaman diyan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga tsokolete. Baka nakontamina lang sa pabrika. O nagkahalo-halo ang mga batch, o kung ano pa. Ang bawat salita niya ay isang malaking kasinungalingan. Isang dagdag na bato sa libingang hinuhukay niya para sa kanyang sarili. Bakit ka sobrang nag-aalala? Marahan kong tanong. Lumingon siya. Lumunok. Kasi paano naman ako hindi mag-aalala? Mga anak ko sila. Ang kanyang mga anak. Nalason dahil sa isang bagay na siya mismo ang nagbayad. Lumapit ako ng kaunti. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin. Bakit ka sumigaw ng ganoon noong sinabi kong sila ang kumain ng mga tsokolete? Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Ako, hindi. Nay, intindihin mo naman. Narinig kita, pagputol ko sa kanya. Anong ginawa mo? Sabi mo. Sumigaw ka. Nagpanik ka. At ngayon, gusto mong kumbinsihin ako na isa lang iyong simpleng regalo. Nakita kong ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang maskara ay unti-unti nang nalalaglag. Nay, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga nginipin. Huwag po kayong mag-imbento. Palagi niyo na lang pong minamasama ang lahat. Ang lumang taktika. Ang palabasin na ako ang may kasalanan. Manipulation. Nakita ko na ito dati. Pinayagan ko ito dati. Pero hindi na ngayon. Wala akong iniimbento. Kalmado kong sagot. Bakit hindi ka maupo at mag-usap tayo? Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ngumiti siya ng pek. Tama ka, Nay. Pasensya na. Ninenerbiyos lang ako. Gusto ko lang kayong tulungan. Tulungan. Ang parehong salitang ginamit niya sa kanyang sulat. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng pamilya. At doon ko naintindihan. Talagang naniniwala siya na tama ang kanyang ginagawa. Na ang aking kamatayan ay isang lohikal na solusyon. Isang simpleng proseso. Isang reorganization. Iyon ang nagpapanginig sa akin sa takot. Umupo ako sa sofa. Siya, sa tapat ko. Ang mga kamera ay nagre-record ng lahat. Nak, sabi ko, nanginginig ngunit matatag ang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba kung ano ang laman ng mga tsokoleteng iyon? Nag-atubili siya. Isang segundo. Isang segundong sapat na para sumilip ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nay, sabi niya, habang ibinababa ang tingin. Minsan,
Kailangan nating gumawa ng mga desperadong bagay. Ang puso ko ay nanlamig. Desperado. Pagulit ko. Patuloy niya. Mga bagay na mukhang masama. Pero hindi naman pala ganoon kasama kapag inisip mong mabuti. Kapag nakita mo ang buong sitwasyon. Kapag naintindihan mo na minsan, kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang aking paghinga ay tumigil. Patuloy siyang nagsalita. Matanda na kayo, Nay, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Nahihirapan na kayong maglakad. Napapagod kayo. Nag-iisa kayo. Wala kayong mga proyekto. Hindi makatarungan na ang buong pamilya ay lulubog dahil lang sa isang sitwasyon na madali namang masosolusyunan. Ang bawat salita niya ay isang patalim. Masosolusyunan. Paano? Tanong ko. Itinaas niya ang kanyang tingin. At doon, ginawa niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa kaunting organisasyon lang, sabi niya. Sa isang maayos na paglilipat. Walang paghihirap. Maayos na paglilipat. Walang paghihirap. Ang eksaktong mga salitang ginamit niya sa kanyang sulat. Hindi ko na kaya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Dahil sa hindi matitinag na katotohanan na hindi ito isang biglaang desisyon. Hindi isang aksidente. Hindi isang manipulasyon. Gusto ng aking anak na mamatay ako. At binibigyan niya pa ito ng dahilan. Sumandal ako palapit sa kanya. At sino ang nagkumbinsi sa iyo na iyan ang pinakamagandang solusyon? Ang bayaw mo. Namutla ang aking anak. Ayan na. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pagkasira. Ang kanyang pag-amin. Alam mo na pala ang lahat. Bulong niya. Nakuha ng mga kamera ang bawat salita. At sa sandaling iyon, binuksan ni Detective Reyes ang pinto. Kasama ang dalawang opisyal. Ginong Alvarado, sabi ng detective. Arestado ka para sa attempted homicide, conspiracy, at illicit association. Tumayo ng bigla ang aking anak. Ito ay isang patibong. Wala siyang naiintindihan. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng lahat. Pero huli na. Huling-huli na. Pinusasan siya habang isinisigaw ang aking pangalan. Na para bang ako ang nagtaksil. Pinanood ko lang siya. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, wala akong naramdamang pagkakasala. Wala akong naramdamang kahihiyan. Wala akong naramdamang takot. Naramdaman ko ang hustisya. Ito ang simula ng katapusan. At kailangan ko pang harapin ang isa pang halimaw. Nang isara ang pinto sa likuran ng aking anak, at ang kanyang mga sigaw ay naging isang malayong alingaw-ngaw na lang. May naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Katahimikan. Isang katahimikan na hindi walang laman o puno ng pag-aalala. Isang katahimikan na nagbigay sa akin ng pagkakataong huminga. Sa loob ng napakatagal na panahon, nabuhay akong bilanggo ng takot, pagkalito, at pagkakanulo. Ang sandaling iyon, kahit gaano pa kaikli, ay parang pagbubukas ng bintana pagkatapos ng isang malaking sunog. Ngunit, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Kalahati pa lang ito ng laban. Kailangan ko pang harapin ang isa pang responsable. Ang isa pang utak sa likod ng plano. Ang aking manugang, si Marco. Ang lalaking nagpanggap na may pagmamahal, respeto, at pagiging pamilya, habang inaayos ang aking kamatayan ng may malamig na kahusayan. Hindi ako binigyan ni Detective Reyes ng panahon para mag-isip. Ginang Elena, sabi niya ng may katatagan. Kailangan po nating kumilos ng mabilis. Alam po namin kung nasaan ang inyong manugang. O kung saan siya naroon ilang oras na ang nakalipas. Baka hindi po siya manatili doon kapag nalaman niyang nahuli na ang kanyang kasosyo. Ang aking anak na babae, si Isabel, na may mukhang namumutla pa rin dahil sa sakit ng pagkakanulo, ay lumapit sa akin. Nay, gusto ko pong sumama, sabi niya, puno ng tensyon ang boses. Kailangan ko po siyang makita. Kailangan kong marinig mula sa kanya, kung bakit. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Huwag na, anak, marahan kong sagot. Sobra na ang iyong pinagdaanan. Biktima ka rin dito. Hindi mo na kailangang masaksihan pa ang susunod na mangyayari. Umiling siya, na may halong galit, kahihiyan, at isang malalim na pakiramdam ng pagkawala. Asawa ko po siya, Nay, bulong niya. Pero siya rin po ang lalaking nagplanong patayin ka. Hindi po ako maaaring manatiling nakaupo lang dito at maghintay ng balita. Kailangan ko pong nandoon. Sumingit si Detective Reyes. Maari ko po kayong payagan, sabi niya kay Isabel. Ngunit kailangan ninyong sundin ang aking mga utos. Hindi po kayo maaaring lumapit sa kanya. Hindi po kayo maaaring kumprontahin siya. Maaari po siyang maging marahas kapag naramdaman niyang nasukol na siya. Tumango si Isabel. Ang kanyang determinasyon ay isang halo ng sakit at bagong tuklas na lakas. Nang hapong iyon,
Nagdungo kami sa isang pang-industriyang bodega sa labas ng lungsod. Isang lumang gusali na ayon sa mga bank record at CCTV ay madalas puntahan ng aking manugang sa mga nakaraang araw. Habang ang sasakyan ay tumatakbo, hindi ko maiwasang isipin ang antas ng kanilang pagpaplano. Si Marco, hindi lang siya tumulong sa paglason sa akin. Hindi lang niya minanmanan ang aking bawat galaw. Naghintay siya ng may pasensya para ang lahat ng piraso ay umayon sa perpektong paraan. Kumilos siya ng may kalamigan ng isang taong naniniwalang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero hindi niya inasahan na kakainin ng aking mga apo ang mga tsokolete. Hindi niya inasahan na sila ay makakaligtas. At lalong hindi niya inasahan na mananatili akong buhay para makita ang impyernong binuo ng kanyang ambisyon. Huminto ang sasakyan. Ang kulay-abong istruktura ng bodega ay tumambad sa amin. Kinakalawang na pader, mga basag na bintana. Isang lugar na walang laman, walang aktibidad. Perpekto para pagtaguan ng mga dokumento o para sa pagpaplano ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Nagposisyon ang mga pulis sa paligid. Sumenya sa akin si Detective Reyes na manatili sa kanyang likuran. Pumasok kami. Ang loob ay amoy alikabok at halumigmig. Ang liwanag ay sumisilip mula sa mga siwang sabubong. At doon, sa dulo, sa gitna ng mga nakatambak na kahon at lumang kagamitan, naroon siya. Ang aking manugang, si Marco, nakaupo sa isang mesang metal, sinusuri ang mga dokumento na para bang walang nangyayari. Na para bang walang mga batang na ospital. Na para bang ang kanyang kasosyo, ang aking anak, ay hindi nakaposas ngayon. Napahigbi ang aking anak na si Isabel nang makita siya. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Nang makita niya kami, isang halos hindi mapapansing galaw ang ginawa ng kanyang mga labi. Isang maliit na ngiti. Pilit. Kinakalkula. Aba, sabi niya sa isang kalmadong boses. Ang pamilya, nagkatipon. Lumapit si Detective Reyes. Marco Gomez, arestado ka para sa conspiracy, attempted homicide, at illicit association. Hindi siya tumayo. Ni hindi man lang siya nagulat. Ipinagkrus lang niya ang kanyang mga kamay. Kaya nagsalita ka na pala, sabi niya, habang nakatingin sa aking anak na si Isabel. Magaling. Alam ko namang malambot ka. Nanginig si Isabel, ngunit hindi siya nagsalita. Ako ang humakbang papalapit. Isa lang ang gusto kong malaman, sabi ko. Bakit? Ano ang mapapala mo sa aking kamatayan? Tumawa ng mahina si Marco. Isang tawa ng isang taong nakarinig ng isang napakahalatang tanong. Elena, parang awa mo na, sabi niya. Huwag kang maging inosente. Mayroon kang isang bagay na pareho naming kailangan. Ang iyong mga ari-arian, ang iyong mga bahay, ang lumang negosyo ng iyong asawa, ang mga investment na ginawa mo noon. Nakaupo ka lang sa ibabaw ng lahat ng iyon. Hindi mo ginagamit. Hindi mo ginagalaw. Patay na pera. Napatakip sa bibig si Isabel. Isa kang hadlang, patuloy ni Marco. At ang mga hadlang ay tinatanggal. Ganyan gumagana ang mga bagay sa tunay na mundo. Hindi ito personal. Hindi personal. Ang parehong mga salitang ginamit ng aking anak sa kanyang sulat. Ang parehong kalamigan. Ang parehong kasamaan. Kaya ikaw ang nagkumbinsi sa aking anak, sabi ko. Tinulungan ko lang siyang makita ang mga bagay ng malinaw. Sabi niya, habang nakakrus ang mga braso. Mayroon siyang sariling mga dahilan. Mga utang. Mga kabiguan. Sama ng loob sa iyo, dahil mas naging madali raw ang buhay mo kaysa sa kanya. Pinagsama-sama ko lang ang mga piraso. Sumingit si Detective Reyes. At ang plan C. Ngumiti si Marco sa gilid ng kanyang mga labi. Kaya nahanap ninyo ang sulat. Magaling. Ibig sabihin, mas pumalpak pa pala ang lahat kaysa sa inakala ko. Ano ang plan C? Sigaw ko. Tumingin si Marco ng diretso sa aking mga mata. Tila ninanamnam ang huling dago. Ang plan C ay simple lang. Kung makaligtas ka, at hindi ka namin may deklarang wala sa tamang pag-iisip, gagawa kami ng ebidensya na mapanganib ka sa iyong sarili. Isang biglaang pagbabago ng isip. Isang psychotic episode. Nakahanda na ang lahat para ipasok ka sa isang institusyon. Pinapayagan niyon ng batas kung may panganib. At ang isang babaeng kasing edad mo, nag-iisa, walang kalaban-laban, perpekto para sa ganoong uri ng diagnosis. Naramdaman kong nasusuka ako. Napahagulgol na si Isabel. Nagtiim ang bagang ni Detective Reyes. Isa kang demonyo, sabi ko, basag ang boses. Isang halimaw. Nagkibit balikat lang siya. Pragmatism ang tawag ko diyan. At doon, may isang malakas na ingay. Bumagsak ang isang metal na gate. Pumasok ang 3 pang pulis. Ginoong Gomez, napapaligiran ka na.
Itaas ang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay ng may kalamigan. Kalma lang, sabi niya. Hindi ako marahas. Pinusasan siya. Inilabas siya mula sa bodega. Wala ni isang luha. Wala ni isang pagsisisi. Tanging ang parehong kalmadong anyo ng isang taong naniniwalang ang batas ay isang laro lamang na kaya niyang laruin. Pero hindi sa pagkakataong ito. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng pag-aresto, sumunod ang paunang paglilitis. Nakita ko silang dalawa sa korte. Ang aking anak, si Paolo, nakayuko. Iniiwasan ang aking tingin. Ngunit kahit sa kanyang pagyuko, naghahanap pa rin siya ng mga dahilan. Sinisisi pa rin niya ang iba. Ang aking manugang, si Marco, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatingin ng diretso. Mataas ang noo, na parang isang general na natalo sa isang labanan. Ngunit hindi sa digmaan. Nang ilatag ng mga piskal ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga dokumento, ang itim na kwaderno, ang sulat, ang mga resulta mula sa laboratorio, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Imposibleng itanggi. Imposibleng maliitin. Imposibleng bigyan ng dahilan. Sinubukan nilang sisihin ang isa't isa. Sinabi ng aking anak na si Marco ang nagplano ng lahat. Sinabi naman ni Marco na matagal nang may intensyon ang aking anak. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Pareho silang nagsisinungaling. Pareho silang may kasalanan. Ipinag-utos ng hukom ang kanilang agarang pagkakakulong habang naghihintay ng huling hatol. Paglabas ko ng korte, kasama ko ang aking anak na si Isabel. Sa wakas, sa ilalim ng sikat ng araw, umiyak siya ng umiyak sa aking mga balikat. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Nay, patawarin niyo po ako, bulong niya. Hindi ko po nakita kung sino talaga ang taong nasa tabi ko. Niyakap ko siya ng buong kaluluwa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak, sabi ko. Minsan, ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng mga bagay na nakasanayan na natin. At walang sinuman ang may kasalanan sa pagtitiwala. Ang kasalanan ay nasa mga taong sumisira sa tiwalang iyon. Patuloy siyang umiyak. Inilalabas ang mga araw, buwan, marahil ay taon ng manipulasyon, kontrol, at takot. Ako rin umiyak. Pero ang aking mga luha ay iba. Ito ay mga luha ng ginhawa. Ang pagod. Ang pasasalamat dahil ako ay buhay. Ang sakit para sa lahat ng nawala sa akin. Pero kasabay nito, ito rin ay mga luha ng lakas. Para sa lahat ng aking nabawi. Nabawi ko ang aking boses. Ang aking dignidad. Ang aking buhay. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito mula sa aking maliit na kusina, ang aking mga apo ay malusog at masayang naglalaro sa hardin. Ang aking anak na si Isabel ay nasa aking tabi. Unti-unting muling binubuo ang kanyang sarili. At mayroon akong isang pakiramdam ng kapayapaan na inakala kong hindi ko na muling mararamdaman. Naiintindihan ko na ngayon. Ang aking muling pagsilang ay hindi nagmula sa parusang natanggap nila. Nagmula ito sa kalamang hindi ako nagpatalo. Hindi ako nagpadurog. Lumaban ako. Nakaligtas ako. Hinarap ko ang kadiliman ng may taas no. At hinding-hindi ko na muling hahayaan ang sinuman na magpasya para sa akin. Hindi sa aking buhay. Hindi sa aking kamatayan. At lalong hindi sa aking kapalaran. Dahil ngayon, sa edad na 67, alam kong walang edad para muling buuin ang sarili. At walang pagkakanulo ang sapat na laki para patayin ang lakas ng isang babaeng nagpasya na bumangon. Noong araw na natapos ang lahat, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakasanayan, o sa katahimikan, o sa isang kutob na dumarating kapag ang kaluluwa ay sa wakas ay tumitigil na sa pakikipaglaban, at nagsisimula ng maghilom. Nagsuot ako ng isang manipis na jacket, at lumabas para maglakad sa hardin. Ang sariwang hangin ng umaga ay sumalubong sa akin, na parang isang yakap na matagal ko nang hinihintay. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na ang aking dibdib ay hindi nakakaramdam ng bigat ng takot. Sa isang sandali, huminga ako ng malalim at naisip ko, buhay ako. Nandito pa rin ako. At ang mga simpleng salitang iyon na dati ay tila napakaliit. Ngayon ay may lakas ng isang milagro. Lumabas ang aking mga apo ilang sandali pa, na may mga antok ng ngiti at magulong buho. Ang makita silang tumatakbo papalapit sa akin, tumatawa, yumayakap ng walang takot, walang sakit, at walang panganib, iyon ang pinakamalaking regalong maibibigay sa akin ng buhay. Nang mayakap ko sila, alam kong lahat ng aking pinagdaanan ay sulit. Hindi dahil makatarungan ang paghihirap, kundi dahil natutunan ko na kahit sa pinakamadilim na bangin, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Isang liwanag na nagpapaalala sa atin na hindi tayo ginawa
para sumuko, kundi para lumaban. Tumingin ako sa langit. Naramdaman ko ang mainit na sikat ng araw sa aking balat. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, wala na akong nakikitang mga anino sa likod ng bawat alaala. Hindi ko na naramdaman ang bigat ng mga nawala sa akin, kundi ang katiyakan ng mga bagay na natitira pa. Ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kalayaan, at higit sa lahat, ang paniniwalang karapat-dapat ako sa kapayapaan. At nasa akin na ito ngayon. Aking pinaghirapan, aking ipinaglaban, aking nakamtan. At bago po tayo magpaalam, mayroon akong isang espesyal na paanyaya para sa inyo. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, sana po ay iwan ninyo ang inyong pag-like. Ito ay isang magandang paraan para malaman kung sinusuportahan ninyo ang ating mga kwentuhan. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang istorya na puno ng damdamin at aral. At syempre, ikwento ninyo naman sa akin sa comments. Saan po kayo nanonood? Ano po ang naramdaman ninyo sa katapusan? At ano po kaya ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Maraming salamat po sa inyong pagsama.